po sa lahat ng naririto, nasa kanilang mga tahanan at lalong higit sa ating Diyos na buhay. Minsan pa po, palakpakan nga po natin ang ating Diyos na buhay. Huwag po natin kalilimutan na i-share, itag ang ating Facebook live stream upang marami pa po ang makapakinig ng salita ng ating Diyos na buhay. Tunay po na napakabilis po lumipas ng oras at panahon. Tayo po ngayon ay nasa unang linggo na po ng buwan ng Disyembre, na tunay po na makikita po talaga natin ang kabutihan ng ating Diyos na buhay. Tunay po na siya po ay tapat sa kanyang mga anak at tunay po na sapat ang kanyang biyaya para sa ating lahat. Sabi nga po sa Zephaniah 3:17, nasa piling mo si Yahweh na iyong Diyos at ang kanyang kapangyarihan ang magbibigay sa iyo ng tagumpay. Siya ay magagalak sa iyo at ang pag-ibig niya ang magbibigay sa iyo ng bagong buhay. Masaya siya nga awit sa laki ng kagalakan. Sabihin nga po natin sa ating katabi, pagtatagumpayin ka ng Lord. Amen. At sa huling buwan po na ito, sama-sama po natin tanggapin ang biyaya at pagpapala na nanggagaling sa Diyos at higit sa lahat, ang tagumpay po na nagmumula sa ating Diyos na buhay. Marami po siyang ipapakitang magagandang bagay na hindi pa natin nararanasan at pagtatagumpayin po tayo ng ating Diyos na buhay. Kaya po sa oras na ito, sama-sama po natin ibalik sa ating Diyos na buhay ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Kaya po inaanyayahan ko na po ang lahat na magsitayo at pangungunahan po tayo ni Sister Jed Roman at ng worship team.
Yes, oh God, hallelujah, Father, oh Diyos. Tunay nga, oh Diyos, na wala kang katulad, Panginoon. Salamat, salamat, oh Diyos. Walang papantay sa'yo, Lord. Walang hihigit sa'yo, Father. Patuloy, Lord, na ikaw ay pinupuri ng iyong mga anak, oh Diyos. Lord, let your Holy Spirit be in this place, oh Lord. Let your Holy Spirit be in the live stream, oh Jesus. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Salamat, 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 oh Lord. Patuloy, Lord, na ikaw, Panginoon, ang tunay na Diyos. Ikaw, Panginoon, Lord, ang siyang aming laging pupurihin at sasambahin, Father. Salamat, salamat, Panginoon, sa umagang ito. Salamat, O Diyos, sapagkat mayroon kaming kalakasan. Lord, salamat, Panginoon, sapagkat dinako mo ang aming mga panyapak dito, O Lord. Salamat, Panginoon, dahil, Father, sa mga nanonood ngayon sa aming live stream, O Diyos. Tunay nga, O Diyos, na hindi aksidente, Father, kung ba't naririto kami. Hindi aksidente, Panginoon, kung bakit nakakapakinig ang iyong mga anak ng iyong salita, Father. Salamat, salamat, O Diyos. Tunay nga, Panginoon, na you are the King of Kings, Panginoon, that you are the Lord of Lords, O God. Hallelujah, hallelujah, Jesus, Panginoon. Salamat, salamat, O Lord. Dalangin namin, Father, ngayong araw na to, Panginoon, patuloy, Lord, na ingatan mo, gabayan mo, Panginoon, ang lahat ng tatayo dito, Father. Yung mag-offeratory, Panginoon, yung magko-closing, yung mga magsusong lead, O God. Lord, continue to anoint them, Father. Use them powerfully, Panginoon. Salamat, salamat, O Diyos. Ikaw lamang, Panginoon, ang makita sa kanilang mga buhay, O Lord. At ikaw lamang, Panginoon, ang maitaas, Father. Hindi, Panginoon, ang kanilang mga talento. Hindi, O Diyos, ang kanilang mga kagalingan, Panginoon. Kundi, Father, your will, Panginoon, yung kagalingan mo, Panginoon, yung kabutihan mo, Panginoon, sa kanilang mga buhay, O Diyos. Salamat, 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 O God. Lalong-lalo, Father, sa magmemensahe, Panginoon, ngayong umaga na to. Dalangin ko, O Diyos, langisan mo ang kanyang mga labi, Father. At Lord, lahat ng lalabas sa kanyang mga bibig, Panginoon, ay magbibigay, Father, ng kalakasan. Magbibigay, Panginoon, ng kaginhawahan. Magbibigay, O God, ng answered prayer, O Diyos. Magbibigay, Panginoon, ng kagalingan sa maraming tao, Panginoon. Salamat, salamat, O Diyos. Tunay nga, Father, na hindi aksidente, O God, kung bakit naririto kami dahil alam namin, Panginoon, may gagawin ka, Father. Lord, tumapak pa lamang ang aming mga panyapak dito. Alam namin, O Diyos, may ginagawa ka ngayong umagang ito, Lord. Hindi kami papayag, Panginoon, na ngayong umagang ito na walang mangyayari sa aming buhay, Father. Hindi kami papayag, O Diyos, na hindi namin makakatagpo, Panginoon, ang iyong presensya ngayong umagang ito. Let your Holy Spirit be filled in this place, O God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. At dalangin ko, Panginoon, nandun, O Diyos, yung mga wala pa dito, Lord. Guide nyo sila, Panginoon. Patuloy, Lord, na samahan nyo sila, Father. Ipaalala nyo sa kanila, Panginoon, na ang araw ng linggo ay araw ng pagpupuri, araw ng pagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Lord, let them, Panginoon, na makarating dito, O Diyos. Salamat, salamat maging, Panginoon, sa mga nakikinig sa live stream, O God. Patuloy, Lord, na ingatan nyo sila, O God. Nandun, O God, yung Holy Spirit, Panginoon. Let the Holy Spirit flow, Panginoon. Nasan man silang lugar ngayon, Panginoon. Salamat, 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 O Diyos. Dalangin namin, Father, ang katagumpayan ng gawain ito, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na kami ay tagumpay sapagkat ikaw ang aming Ama na mananagumpay, Panginoon. Hindi kami mapapagod. Hindi kami magsasawa, O God, na purihin, na sambahin, na dakilain ang iyong pangalan. Dahil, Lord, tunay nga na walang kalugihan ang pagpupuri sa iyo, Panginoon. Napakasarap, Panginoon, na kami nasa presensya mo, O Lord. Salamat, 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 O Lord. We claim, of God, we claim, O Jesus, the victory upon victory, Panginoon. Sa iyo lamang lagi ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagdakila. And everybody say, Amen! Napakabuti ng ating Panginoong Diyos sapagkat ilang linggo na lamang po at matatapos na ang buwan ng 2023 na tayo'y pinalakas, tayo'y pinagpala at pinatatag ng ating Panginoon. Kaya tinigay po natin yung pinaka-the best na papuri na para lamang po sa Kanya. Tayo'y sumamba at purihin
kinabukasan. Ang katapatan mo walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo.
Yes, oh God. Kami po yung nagpapakumbaba. Tunay nga po na daluyan lamang kami ng inyong biyaya. Wala po kami magagawa kung kami po hiwalay sa inyo. Sinusuko namin sa inyong aming buong buhay. Ang hininga, ang lakas, ang mga talento at kakayanan ay galing lamang po ito sa inyo. Nabubuhay lamang kami sa mundong ito dahil lang sa iyo. Sabi po sa John 3:30, kami po ang mababa, kayo po yung madakila. Salamat, nasamba ka namin ngayong umaga, napuri ka namin dahil kayo may hawak ng aming kinabukasan. Kayo po ang nagpasimula ng mabuting bagay sa aming buhay. Kayo po ang tatapos nito hanggang sa pagbabalik ni Jesus. Thank you sa Holy Spirit na nag-guide po sa amin. Salamat sa Ama, Ina, Dalaga at Binata na naririto maging sa live stream, sa mga taong nakakonect sa website na ito. Lord, pasayahin nyo yung nalulungkot. Yung may mga problema, bigyan nyo ng maliwanag na instruction. Ang inyong salita, ang siya naming manual ng aming buhay. Salamat sa inyong salita na magpapalakas sa amin, magbibigay ng kapayapaan sa amin. Siya naming susundin, panghahawakan. Thank you for the gift of faith. Mag-create kayo ng atmosphere of faith sa lugar na ito, sa mga tahanan, sa lahat ng naabot ng website na ito. Mag-create kayo ng hope sa puso ng bawat isa. O Diyos, at higit sa lahat, madama nila ang inyong pagmamahal. Dadalaw kayo, bibisita kayo ngayong umaga. Mga may sakit gagaling. Kakaroon ng kapayapaan sa puso ng mga tao. Magkakaroon ng kaligtasan ang kanilang kaluluwa. May marirevive, may marirestore. Dahil kay Diyos na mabuti, na ang nais nyo sa mga tao, wala kayong nais na mapahamak. Gusto nyo po iligtas ang lahat. O Diyos, salamat ngayong umaga, samahan nyo po kami. Basbasan nyo po kami. Ako po yung instrumento lamang. Nagpapakumbaba po ako. Sakupin niyo po ako ng inyong kalooban, purpose at plano. Salamat sa victory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless. Asawala na po. So, praise God. Good morning po sa ating lahat. Good day sa mga nakakonect po sa website na ito. At lubos po tayo nagpapasalamat sa patuloy niyo pong pag-share, sapagkat ang tao po, ang kailangan ng tao ay ang personal na relasyon kay Kristo. So ngayon po umaga, ang topic po natin ay focus on God's love. Sabi dyan ay focus on God's love. Mag-focus sa pagmamahal sa Diyos. Sabi mo sa katabi, mag-focus ka sa pagmamahal sa Diyos. Ang keyword focus. Amen? Kasi po, alam niyo po kung yung ating ninunong si Adan at si Eva ay hindi lamang nag-focus sa prutas. Sana hindi po nagsuffer ang sangkatauhan. Kung nag-focus lamang sila sa pagmamahal sa Diyos at pagsunod, hindi sana nagsuffer ang sangkatauhan. Pero salamat pa rin sa Diyos dahil sinolusyonan niya ang malaking problema ng mga tao. Kaya may Pasko. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Iniregalo niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus upang ang sino man sumampalataya sa Kanya
ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pag sinabi po regalo, hindi mo ito pinaghirapan. Sabihin mo siyang katabi, hindi mo ito pinaghirapan. Ito'y kusang loob na ibinigay sa mga tao. Kaya grabe po yung pagmamahal ng Diyos. Sabihin mo siyang katabi, grabe yung pagmamahal ng Diyos. Amen? Kaya nga po yung pakikipagrelasyon sa Diyos, ito po yung forever. Ito yung walang katapusan. Amen? O si Katniel, ay umabot ng 11 years yung relasyon nila ni Catherine at saka ni Daniel. Ay sa Diyos, pagka ikaw ay nakipagrelasyon sa Diyos, ay yan ang forever. Sabihin mo sa katabi, yan ang forever. Amen. Pero kapag kay Kristo ka may relasyon, ay hindi ka mamumroblema eh. May problema darating, pero agad mawawala yan. Amen. Magiging masaya ka pa. Amen? Payapa at punong-puno ng pag-asa. May problema, pero hindi nagtatagal. Hindi tatambay sa atin yan. Kasi nga po, ang pag-ibig ng Diyos ang pumapawi sa lahat ng battle natin sa buhay. Sa malakas sa palakpak po sa Panginoon. Sabi po rito sa Deuteronomy, chapter 6, verse 5. Salamat po sa mga inawit natin. Sabi po doon sa inawit ay ang pagmamahal ng Diyos hindi nagbabago. Sa praising. Sa worship naman, buong puso kitang mamahalin. Narinig niyo po ba? So, Deuteronomy chapter 6 verse 5. Sabi po rito, ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Kaya iniintay ng Diyos yung mag-focus tayo sa pagmamahal sa Kanya. Kasi ang daming tao na out of focus. At alam natin na ang gusto ni Satan, huwag tayo mag-focus sa Diyos. Amen? Pero ang Diyos naman, sabi nga doon sa Philippians 1:6, yan, nagpasimula ng mabuting bagay sa ating buhay. Tatapusin niya yon. Sabi mo sa iyong katabi, tatapusin niya yon. Bagaman minsan, dara pa. Minsan ay bumabagsak, bangon. Kasi sa pangako Philippians 1:6 yung mabuting bagay na pinasimulan sa atin ng Diyos, tatapusin niya. Kailangan lang mag-refocus ka sa pagmamahal sa Diyos. Amen? Sabi rito, what are the results when you are focused on God's love? Ano ang magiging resulta kapag nag-focus tayo sa pagmamahal sa Diyos? Number 1, alam niyo po, pag totoo na yung pagmamahal natin sa Diyos, number 1, leaving the comfort zone. Aalis talaga tayo doon sa comfort zone. Amen? Ano po ba ang comfort zone? Pag sinabing comfort zone, yung kinasanayan natin. Amen? Yung comfortable na tayo, yung komportable tayo sa ating kalagayan. Amen? Yung bang ayaw na natin mahirapan. Yung takot tayo magkamali. Para bang dito na lang ako kasi expert ako dito. Master ko na ito. Yung ayaw mo bang may masasabi sa iyo yung tao. Amen? Yung gusto natin ay perfect tayo. Pero alam niyo po, wala namang perfect na tao eh. Sabi nga po ni Pablo sa Philippians chapter 3 verse 12 to 16, hindi ko inaaring ako'y ganap. Hindi sa nakamtang ko na ito. Pero ang ginagawa ko, nililimot ko ang nakaraan. At sinisikap kong makamtan ang nasa hinaharap. Nagpapatuloy nga ako tungo sa takbuhin ibinigay sa akin ng Diyos. Ganyan ang dapat maging kaisipan na matatag na sa pananampalataya. Ang kailangan lamang ipagpatuloy natin natutunan. Di ba? Pag binasa niyo yung Philippians chapter 3, 12 to 16, yun po yung nakalagay doon. Sabi ni Pablo, hindi ako perfect. Pero humahakbang siya. Sabi mo siyang katabi, humahakbang siya. Pag sinabing comfort zone, ay yung ayaw na natin sumubok sa ibang bagay. Nagme-maintain na laan tayo doon sa ating kasalukuyang kalagayan. Ang tawag dyan, comfort zone. At alam po natin na kagaya po ni Abraham, yung text po natin, sabi po doon sa Genesis chapter 12 verse 1, sinabi ni Yahweh kay Abraham, Abram, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo.
Alam naman yung istorya ni Abraham, ni Amang Abraham. Di ba, umalis siya sa kanyang comfort zone, doon sa kanyang nakasanayan. Pumunta siya doon sa pinupupuntahan ng Diyos sa kanya. Hello. Alam niyo po, kapag tayo po ay umalis, sabi nga rito, when we do get out of comfort zones, number 1, your faith is in hand. Paunlarin ng Diyos yung ating pananampalataya. May bagong bagay kang masusubukan. Amen? Naalala ko po noon, ako po'y Kristiyano na noon. No? At una kong abroad, 1996. Hindi po ako sanay na mawalay sa pamilya. Ano ho? At dahil sa na-encounter ko sa Jesus, gusto kong tumulong sa family, nag-decide po ako na mag-abroad. Nung una, parang hindi ko kaya. Siyempre, di ba, mga kontrata po noon ay 2 years, ganyan. Tapos, hindi pa usong cellphone noon. Sulat pa lang. So, di ba, ang hirap, aalis ka sa comfort zone. At naalala ko po nung ako po ay nasa aeroplano, tanda-tanda ko po nung sakay po ako sa Gulf Air. Pumatak po talaga yung luha ko. Pero sigurado ako sa mission ko. Gusto kong tumulong sa family. At nung ako po ay nasa abroad na, sabi ko, akala ko noon, pagka nasa abroad ka, ay yung nababalita mo, maraming pera, maraming ginto, alahas, yung talagang, kasi pag uuwi dito yung mga OFW, makikita mo talagang marami silang pasalubong. Pero nakita ko, doon pala talaga magsasakripisyo ka. Ano ho? Doon ko po nakita na, kaya nga, pag umalis ka sa comfort zone, your faith is in hand. Natuto po akong magluto, natuto po akong maglaba. Kasi independent ka eh. Sa bahay, uuwi lang po ako noon. Nakapagluto na si inay. So, ganun pala. Kaya minsan aalsin tayo ng Diyos sa isang lugar at dadalhin tayo doon sa lugar na walang matitira kundi ang Diyos para paunlarin po tayo. Amen? Para banatin tayo. Amen? Para ilabas yung mga potential natin. Kasi pag nasa comfort zone tayo, hindi po lalabas yung may mga tinatago pala tayong mga talento, kakayanan. Lalabas yan kapag umalis ka doon sa comfort zone. Amen? Pangalawa, pag umalis ka dyan, doors that have been closed will be opened. May mga mabubuksang mga bagong oportunidad sa ating buhay. Amen? Siyempre, may makakilala ka mga tao eh. Makakaroon ka ng connection. Dati, ang kaibigan mo lang, halimbawa, 10, 15, pero dadami pala pag umalis ka sa comfort zone. Lalawak yung connection mo, may makikilala kang mga tao na nagagamitin ng Diyos para maganap yung purpose sa ating buhay. Tawag dyan, destiny helper. Number 3, sabi po rito, we will be amazed at the power of God. Yung sabihin, maranasan mo talaga yung pagkilos ng Diyos. Yung Diyos lang, wala kang dinidependahan tao. Kahit sa maliliit na bagay, malalaking bagay, nakikita mo na ang Diyos ay kumikilos. Kasi po yung abroad, naging training ground ko po yan eh. Shout out po dyan sa Lord Rain International Ministry. Yan po yung nag-alaga sa akin sa Saudi. Yan sila po yung nag-mentor sa akin dyan. At natulungan po ako sa aking spiritual na kalagayan. Amen? At makikita po natin na minsan yung pala yung training ground natin pag lumabas tayo doon sa comfort zone.
Parang ganito, tingnan niyo po. Maraming guro dito sa church na ito. Alam niyo sila kung saan sila na-train sa church. Dati nagtuturo sila ng mga Sunday school. Nagtuturo lang sila ng mga bata. Para bang natitrain lang sila doon sa mga pagtuturo sa maliliit na bata. Ngayon, dami ng guro. Parakpakan natin mga guro dito. Dito, guro sila sa public at saka sa private. Bakit? Nagkaroon sila ng training ground. Kasi umalis sila doon sa comfort zone. Nakuha po ba natin? Sabi po rito, we will be a blessing to others. Pag umalis ka pala sa comfort zone, magiging pagpapala ka sa iba. Hindi mo lang alam, lumalakas pala sila dahil sa iyo. Hindi mo alam yung kakwarto mo, lumalakas pala siya dahil sa iyo. Yung mga kasama mo sa trabaho, lumalakas sila dahil sa iyo. Amen? Kasi umalis ka doon sa kinasanayan mo. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Alam niyo po, si Abraham, alam naman natin istorya ni Abraham. Naging pagpapala siya sa maraming bansa. Kaya nga kahit ang Panginoong Jesus, nakakonect sa Kanya. Ang lahi ng Panginoon Jesus, nagmula yan sa angkan ni Abraham. At tayo, nakakonect sa Panginoon Jesus. Kaya, ama natin si Abraham. Bakit? Kung si Abraham hindi sumunod, kung hindi siya umalis doon sa comfort zone, wala po tayo eh. Ibig sabihin siya yung father of faith natin eh. Di ba? Kaya, napakahalaga po nito. Kasi po, pero hindi lahat. Sabi mo siyang katabi, hindi lahat. Kasi si Abraham, may pamangkin siya, si Lot. At napagpala din si Lot sa pamamagitan po ni Abraham. Nakakunek eh. Kung sa kumba kapag nakakunek ka sa matabang lupa, dadaloy din yung pagpapala sa iyo. Ngayon, di ba, itong pamangkin ni Abraham may asawa. Si Lot may asawa. Kaya lang, yung lugar na yon ni na Lot ay Sodomo at Gomora. Ang tao naging masama. Namuhay sa kahalayan. So, kaya nagdesisyon ang Diyos na gugunawin niya ito. Tutupukin. Kaya lang, nakita niya si Abraham. Tiningnan niya si Abraham. Sabi ng Diyos, hindi ko ililihim ang gagawin ko sa Sodomo at Gomora. Kaya kinausap niya si Abraham na gugunawin ko itong Sodomo at Gomora. Kaya, isama mo yung mga sambahayan mo. Kasama doon si Lot. Ano po? At, ito pong asawa po ni Lot, kasama siya sa ligtas eh. Kaya lamang, nag-focus siya sa Sodomo at Gomora. Amen? Sabi mo siyang katabi, nag-focus sa Sodomo at Gomora. Kaya, alam niyo po nangyari doon sa asawa ni Lot? Gusto ng Diyos iligtas siya. Kaya lang, pinili niya yun eh. Hello? Pinili niya yun eh. Sabi nga rito sa Genesis 19:26, ngunit lumingon ang asawa ni Lot, kaya't ito'y naging isang haliging asin. Hello? Topic ko nung nakaraang linggo, magagawa naman natin ang gusto natin eh. Kasi nga, hindi inalis ng Diyos sa tao ang free will. Amen? Nakuha po ba natin? Ang kalayaan po ay ang tao ang pipili. Kaya namatay po yung asawa ni Lot. Sayang. May panawagan ng Diyos. Merong oportunidad na ligtas siya. Nag-focus siya eh. Mali ang focus. Sabi mo siyang katabi, mali ang focus. Amen. Kahit naman sa New Testament, alam niyo po, si Pedro nakapokus sa malakas na hangin. Kaya siya lumubog. Pero at least, bumaba siya ng bangka. Umalis siya doon sa comfort zone. Hindi natakot sumubok. Maraming tao natatakot sumubok eh. Ayaw nga nila magkamali. Sabi dito na lang ito. Is komportable ako dito. Pero, sabi doon sa Mateo 14:28, sinabi ni Pedro, Panginoon, kung talagang ikaw yan, hayaan mo ako'y pumunta sa iyong kinaroroonan diyan sa ibabaw ng tubig. So, umalis siya sa bangka. Sabi mo sa katabi, kailangan umalis ka sa bangka. Para masubukan mo naman
yung kamangha-manghang gawa ng Diyos. Hindi naman pababayaan ng Diyos eh. Kaya nga nung lumubog si Pedro, inaangat naman siya ni Lord. Kaya sabi mo sa iyong katabi, walang pagsubok na hindi kayang pagtagumpayan. Bakit? Sabi niya, Philippians 1:6, ako nagpasimula ng mabuting bagay sa iyo. Tatapusin ko yan. Sabi mo sa iyong katabi, tatapusin ng Diyos yan. Hello? Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Alam niyo po si David, pinili ng Diyos. Kaya lamang dumating sa punto na napagod siya. Gusto niya doon sa comfort zone. Nag-focus siya doon sa babaeng may asawa. Amen. Umalis siya doon sa comfort zone eh. Ang mga kasama niya nasa gera eh. Yung mga tauhan niya nakikipagdigma, nakikipaglaban. Siya'y nagpahinga. Na-focus ngayon siya doon sa babaeng may asawa. Amen? So, ang Diyos po ay punong-puno ng grasya. Kaya lang, sabi nga ay magagawa natin ang gusto natin gawin. Pero hindi natin mapipili yung consequence. Anong nangyari? Namatay anak niya. Amen? Namatayan po si David ng anak. Pero pagkatapos naman nag-repent si David at muling ibinalik ng Diyos yung pagmamahal niya. Nag-focus ulit si David, pagmamahal sa Diyos. At ang ganda naman ang ending ng buhay niya. Namatay siya na mayaman, marangal, at ang pumalit pa sa kanya, anak niya. Kaya lang, kahit ang Diyos ay ipinapangaral nating punong-puno ng habag, may kalayaan pa rin ang tao. At ito po, ang nagpapatunay. Sabi sa Galatia 6:7-8, Galatia 6:7-8, huwag ninyong akalain madadaya ninyo ang Diyos. Kung ano itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Ang sumusunod sa nasa ng kanyang laman ay mag-aani ng kapahamakan. Ngunit ang sumusunod naman sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na wala hanggan. Alam niyo po, yan nga po ang kaligtasan ay depende pa rin sa atin. Kung tayo maniniwala, mananampalataya kay Jesus. Alam niyo po kung bakit. Kung ang Diyos po ang pipili ng maliligtas, ibig sabihin ng Diyos nagtatangi. Kaya ibinigay po ng Diyos sa tao yung free will, yung kalayaan. May mangangaral sa iyo. May makakarinig ka ng katotohanan tungkol sa pag-ibig ng Diyos, pero ikaw din ang magpapasya. Sabi mo sa katabi, ikaw rin magpapasya. Kasi hindi pwedeng ang Diyos yung pipili kung sino maliligtas tagapangklaran lang, tagapampangala ililigtas ko. Lalabas siya na nagtatangi siya. Babanggain niya yung salita ng Diyos na ang sabi doon sa 2 Peter chapter 3 verse 9, kaya hindi pa bumabalik ang Panginoon, binibigyan niya ng pagkakataong makapagbalik loob ang lahat ng tao. Gusto niya maligtas lahat. Even sa 1 Timothy chapter 2 verse 1-4, ipanalangin niyo lahat ng tao, pati mga hari. Gusto kong magkaroon ng karangalan at maligtas ang mga tao. Ibig sabihin, gusto niya maligtas. Kaya lamang ang tao ang magdidesisyon. Sabi mo sa katabi, tao din ang magdidesisyon. Malaya tayo di ba? Pero kung pipiliin natin si Jesus, ayun ang forever. Ligtas ka na, payapa ka pa. At madadama mo yung kanyang pagmamahal. Hindi po tayo nagko-condemn. Yung mga sinasabi ko po sa inyo ay nasa biblical po yan. Kasi baka mamali tayo na interpretation. Baka ma-promote na ang kasalanan. Amen? Marami ngayong narinig tayong pakangaral. Baka hindi ka na gumawa ng kabanalan, katwiran. At total naman, ang Diyos ay tagapagligtas. Naintindihan niya ako. Hindi, ikaw ang pipili. Kasi nga, may consequence. Pag ginawa mo yung tama, mapayapa ka. Wala kang guilty feelings. Alam mo, ang ginagawa mo, tama, mabuti. Wala kang takot. Amen? Di ba, sabi nga po doon sa Kawikaan, yun daw pong gumagawa ng masama ay parang tumatakbo na kahit walang humahabol. Pero yung matuwid, parang leon, matapang. Dahil alam niya, malinis ang kanyang puso sa harapan ng Diyos. Kaya nga po, napakahalaga na yung puso ay binabantayan po natin.
At gusto po ni Satanas na ma-out of focus tayo. Marami naman po nagkamali sa Bible pero bumawi sila. Kagaya ni David, sina Pedro, bumangon sila. Kasi nga, wala tayong magagawa kung tayo po hiwalay sa Diyos. John 15, verse 5. So, focus. Number 1, umalis tayo dun sa comfort zone natin. Kagaya po ni Joseph, 13 years siya na umalis sa kanyang comfort zone. Kasama niya mga kapatid niya, kasama niya yung tatay niya. Pero, ito po si Joseph, 13 taon, walang connection. Kasi doon pala siya pauunlarin ng Diyos, doon siya babanatin, doon siya palalaguin ng Diyos sa pagmamahal sa Kanya. At doon pala siya ipopromote ng Diyos sa pag-alis niya doon sa comfort zone. Amen. Hello. Yung pala yung magdadala sa kanya. Yung pag-focus siya sa pagmamahal sa Diyos, ito pala magiging instrumento para maging pagpapala siya sa pamilya niya. Amen? At sa maraming tao. Nung tagutom, sinong ginamit? Si Joseph. Hello. At dahil siya ay nakapokus sa pagmamahal sa Diyos, nagawa niyang patawarin yung papatay sa kanya, nagawa niyang patawarin yung naghulog sa kanya sa balon, nagawa niyang patawarin yung mga tao na nakasakit sa kanya. Bakit? Nakapokus sa pagmamahal sa Diyos. Kapag nakapokus tayo sa pagmamahal sa Diyos, magagawa natin ang lahat ng bagay, di ba? Kaya natin magpatawad, kaya natin umunawa. Hello? Dahil ang sabi po sa 1 Corinthians 13, verse 7, ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtitiis hanggang wakas. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya kung makikita nyo, si Joseph ay isa ring halimbawa na nag-focus sa pagmamahal po sa Diyos. Kaya number 1, ano po yung number 1? Living the comfort zone. So, yan. Punta na tayo sa number 2. So, yung resulta, kapag nakapokus tayo sa pagmamahal sa Diyos, una ay umaalis tayo sa comfort zone. Number 2, prioritize serving God. Kapag pala nakapokus ka sa pagmamahal sa Diyos, ang priority mo, paglilingkod sa Diyos. Sabi po sa Joshua 24 verse 15, at kung ayaw ninyo maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ang mga Diyos na pinaglilingkuran ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o sa mga Diyos ng mga Amoreo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinitirhan. Sabi po ni Joshua, ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod. Grabe, isang decision po ito. Sabi mo sa katabi, isang decision to. Kaya nga, sabi rito, 3 I. When we do the prioritize serving God, number 1, it's our choice. Ikaw talaga ang pipili. Amen? Hello? Number 2 ay intentional. Sasadyain mo talaga ito. Sabi mo sa katabi, sasadyain mo yan. At kapag napili mo yung tama, it's affect to others. Aapekto po yan sa angkan mo. Napagpala po yung angkan ni Joshua kasi dahil kay Joshua. Dadaloy pababa yun Kapag ang magulang ay sumusunod sa Diyos, pababa po yung pati po mga anak hanggang kapwa-puhan. It's affect to others. Generation. Sabi mo sa katabi, generation. Pagka ang priority ng mga magulang ay maglingkod sa Diyos, pati po yung mga anak nila, apo, dadali po pababa yun. Amen? Kaya ganun po ang pag nag-focus ka sa pagmamahal sa Diyos, ang magiging priority mo ay paglilingkod. Ano po? Kaya, di ba, kahit po sa kaligtasan, talagang nasa Bible po yan Ano ho? Laging pipili ka Ano ho? Gusto, paano, di ba, ngayon, mga controversial, paano ako maliligtas? Sabi dito, para maliwanag po, sabi sa John 3:36, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Kapag pinili mo na si Jesus ay Panginoon, tagapagligtas mo. Ano ho? Kasi po, nung nakaraan po,
tayo po'y nakiramay sa family ni Ate Lores, ni Ate Lani. Nagturo po ako doon sa patay. Paano pumunta sa langit? Amen. 3 bagay. Una, dapat nating malaman na mahal tayo ng Diyos at may magandang plano siya sa ating buhay. John 3:16. Ang pagmamahal ng Diyos ay para sa lahat. Kailangan sumampalataya ka kay Jesus. Pangalawa, dapat malaman natin na may minana tayong kasalanan. Dahil nga nag-focus sa prutas si Adan at si Eva, gumapang yung kasalanan. Minana natin. Amen? Kailangan maintindihan ng tao yung para ma-confess. Kasi pag hindi natin naintindihan yun, isipin natin, ako naman hindi gumagawa ng masama. Mabuting tao naman ako. Ako na may tahimik na tao. May minana nga eh. Pero, pangatlo, yung may solusyon. Kaya nga may Pasko. Nanaog si Jesus sa lupa. Siya na po yung inirigalo ng Diyos. Regalo. Kaya ang pinakamahalagang regalo ng tao, kaligtasan. Inirigalo sa Jesus. Kaya kailangan ng tao tanggapin si Jesus. Kapag tinanggihan ng tao si Jesus, yun ang pinakamalaking problema ng tao. Sabi po rito sa John 3:36, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit, ang hindi sumunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. John 3:36. Ang Diyos, gusto niya iligtas ang lahat. Pero ikaw ang pipili. Hello? Kasi kung siya ang pipili, baka magtangi siya eh. Amen? Ay, pipiliin ko lang mga Pilipino. Paano ipanlahi? Ngayon, ang pagmamahal ng Diyos, ipapangaral yung kanyang salita sa buong mundo. Lahat makakarinig. Pero ang tao ang magdidesisyon. Sabi rin sa 2 Thessalonians 1:8, ang pupunta sa impyerno ay yung mga hindi naniwala sa mabuting balita kay Jesus. Hindi po ako may sabi, Bible. Hindi po ako nagko-condemn ng ibang grupo, samahan. Ang sinasabi ko, yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya si Joshua, sabi niya, mamili kayo kung kanino kayo maglilingkod. Pero ako at ang pamilya ko sa Panginoon. Yun ang kanyang magandang naipamana. Sabi mo sa katabi, yun ang magandang naipamana niya sa kanyang mga angkan. Dito po sa Roma 6:23, sabi rito, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na wala hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang ating Panginoon. Kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Kung ang tao hindi kikilala kay Jesus, sila na ang gumawa ng ikapamahamak nila. Wala namang perfect na tao eh. Ang sabi po sa Roma 3:10-23, lahat ay nagkasala. Ako, tayong lahat. Pero nung maintindihan natin na may minana pala tayong kasalanan, kailangan pala i-confess natin yung ginawa natin yung Lord, patawarin niyo po ako. Inaamin ko po, nagkamali kami. Amen? Kasi sabi sa 1 John 1:8, kung sinasabi ng tao na hindi siya nagkakasala, dinadaya niya ang kanyang sarili. Amen? Pero sabi doon sa 1 John 1:9, pero kung ipapahayag na yung labi, ang nagawa nating kasalanan, siya ay Diyos, tapat, banal na tayo papatawarin. Di ba pagka nag-confess, maramdaman natin yung kapayapaan, daman natin na ligtas tayo. Wala tayong battle sa isipan. Sigurado ka kasi tinanggap mo si Kristo. Yun ang daan patungo sa langit. Kasi sabi sa John 14:6, Jesus namang ang daan ng katotohanan at ang buhay patungo sa Ama. At sa Acts 4:12, walang pangalang ibinigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao, kundi ang pangalang Jesus lamang. Kasi po, ang magliligtas sa tao, relasyon. Kaya nga pagka may relasyon ka sa Diyos, magpo-focus ka sa pagmamahal sa Diyos. Yun ang forever. Wala pong forever dito sa mundo. Kaya yung mga kabataang hinahangaan nyo, ng mga celebrities, kahit pa ilang taon, di ba? Ang kay Kristo tayo makipagrelasyon. At yan po yung forever. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Praise God. Alam niyo po, isa sa kasamahan ni Josue ay na-out of focus. Di ba si Akan? Nag-focus siya sa material na bagay. Hindi po masama material na bagay. Kailangan natin yan, pinansyal, lahat.
Ang mali naman dito kay Akan, napokus siya sa material na bagay. May babala na ang Diyos, may instruction. Yung pa rin ang pinukusan niya. Pero sina Josue, ang focus nila sa pagmamahal sa Diyos, sa pagsunod, ang naging resulta kay Akan, dahil siya ay nag-focus sa material na bagay, napahamak siya. At pati po yung kanyang sambahayan ay napahamak. Pag binasa niyo po yung Joshua chapter 7, di ba si Akan ang naging dahilan. Amen. Pati po, kawawa, pati pamilya niya. Kaya napakahalaga sa mga leader ng tahanan na kayo ay naglilingkod sa Diyos, kagaya ni Josue, na nakapokus sa pagmamahal sa Diyos. Amen? Palakpak po sa Panginoon. Si Judas, bakit napahamak siya? Dati, siya po ay alagad ni Jesus. Nag-focus siya sa pera. Sumama siya doon sa mga galit kay Jesus. Kaya nangyari sa kanya, nag-focus siya sa pera, namatay siya. Amen? Si Ananias sa Sapphira, nag-focus sa pera, nagsinungaling sa Espiritu Santo, namatay din. Hindi ko po sinasabi na ang punto dito, yung focus. Hindi naman masama ang pera, kailangan natin ng pera. Kailangan natin ng pang-tuition, kailangan natin ng pambili po ng mga material na bagay. Pero, huwag po tayong imani-obra ng pera. Tayo ang magkocontrol sa pera. Amen? Kaya po, marami istorya sa Bible na mali ng focus. Pero yung mga anak ng Diyos, kung minsan naman tayo na-out-focus, balik uli sa pagmamahal ng Diyos. Focus sa pagmamahal ng Diyos. Amen? Kasi yun po yung magdadala sa atin sa langit. At magagawa natin ang gusto natin gawin sa mundong ito. Pero tayo pa rin ang pipili. No. Hindi pwedeng sabihin natin, hindi, mahal naman ako ng Diyos Grasya naman siya habag. Totoo naman po Pero tayo din ang magpapasya. Tayo rin ang magdidesisyon. Kaya nga sabi ni Josue, pumili kayo. Kaya pipili ka. Intentional. At aapekto yan sa angka natin sa mga taong konektado po sa atin. Amen? Si Jonas, nag-focus sa pagtakas. Amen? Kaya napunta siya sa tiyan ng isda. Pero ang maganda naman kay Jonas, nung malalagutan na siya ng hininga, nasa loob ng isda, nanalangin siya. Sabi niya doon sa Jonas chapter 2, verse 9, Lord, susunod na ako sa iyo. Iniluwa siya ng isda. At nung may luwa siya ng isda, nung mangaral siya sa Ninive, 120,000 na naligtas. Bakit? Nag-focus ulit siya sa pagmamahal sa Diyos at pagsunod. Una, nag-focus siya sa pagtakas. Kaya sabihin mo sa katabi, huwag kang tatakas. Pag binigyan ka ng oportunidad, gawin mo. Kasi breakthrough yun Amen? Hello? Breakthrough po yun. Hindi masamang sumubok. Huwag tayo matakot magkamali. Wala kang perfect Doon nga sa pagkakamali, tuturuan tayo ng Diyos Ako po dati, mahihain naman po ako Hindi po ako mahihain. Napakahihain ko. Takot nga po ako sa maestra Pero, ang gusto po ng Diyos, umalis tayo doon sa comfort zone. Gawin natin yung gusto po ng Diyos. Kasi, doon niya tayo pagtatagumpayin At saka, doon natin patataubin si Satanas kapag tayo sumunod. Kaya sabi sa Santiago 4:7, masakop ka sa Diyos, salansangin mo ang diablo. Kapag sumusunod ka sa Diyos, may authority ka. Amen? Hello? Palakpakan po natin ang Panginoon. Si Gehasi, nag-focus sa material na bagay. Kaya nalipat sa kanya ang ketong ni Naaman. Yung kanyang amo, si Eliseo, ayaw tumanggap Gumaling si Naaman, opisyal, may ketong, pinalublob ni Eliseo sa ilog Jordan, 7 beses, gumaling. Binibigyan niya si Eliseo ng gantimpala. Sabi ni Eliseo, hindi ito panahon ng pagtanggap. Ay narinig po ng kanyang katulong si Gehasi. Nung malayo-layo na si Naaman, sinundan. At nagsinungaling, sabi niya, nagpapahingi po ang Panginoon, yung aking amo ng abuloy.
Nagsinungaling po siya. Ngayon, siyempre si Eliseo, propeta ng Diyos, alam po niya ang nangyayari. So sabi ni Eliseo kay Gehazi, dahil sa ginawa mong yan, malilipat sa iyong ketong. Nagkaroon ng ketong po si Gehazi. Bakit? Nag-focus siya sa material na bagay. Amen? Pero ito naman si Eliseo, yung amo niya, nakapokus sa pagmamahal sa Diyos. Hello? Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen? So, ano po yung number 1? Living the comfort zone. Yung resulta ng mga taong nakapokus sa pagmamahal sa Diyos ay umaalis sa comfort zone niyan. Huwag tayong matakot sumubok. Huwag tayong matakot try and try. Amen? Yung lahat naman tayo, di ba? Wala namang talagang magagaling. Ang Diyos lang ang Holy Spirit lang Pag dumepende lang tayo sa Diyos, gagabayan niya tayo. Yung mga kabataan yan, dati naman mga mahihain yan. Pero nagkaroon sila ng confident, kapanatagan. Bakit? Na-expose Ganon din tayo, pag na-expose tayo, mababana tayo. Amen? At doon ilalabas ng Diyos, doon niya tayo pagpapalain. Si Abraham, naging pagpapala. Si Joseph, naging pagpapala. Amen? So, yung sabi doon, kapag ikaw ay nakapokus sa pagmamahal sa Diyos, magiging priority mo ay paglilingkod. At panghuli, kapag nakapokus ka sa pagmamahal sa Diyos, staying in praising God, nananatili kang nagpupuri, nagpapasalamat sa Diyos. Amen? Sabi rito sa Habakkuk, chapter 3, verse 17 to 18, bagamat di mamunga ang puno ng igos, at hindi rin mamunga ang mga ubas, kahit na maantala ang pamumunga ng olibo, at walang anihin sa mga bukirin, kahit na mamatay lahat ang mga tupa, at mawala ang mga baka sa kulungan, magagalak pa rin ako at magsasaya dahil si Yahweh ang Diyos na magliligtas sa akin. Si Habakkuk nakapokus. Amen? Umani man, Lord, thank you. Dumaan man ang bagyo, thank you pa rin. Amen? Umitlog man ng itik, thank you. Hindi man mangitlog, thank you. Maraming pamamaraan ng Diyos. Hello? Ibig sabihin, ang nakapokus sa pagmamahal sa Diyos, nananatili siya nagpupuri at nagpapasalamat po sa Panginoon. Pag pumunta po kayo sa New Testament, si Pablo at si Silas, wala namang kasalanan, nakulong. Acts 16 verse 25, hindi nanalangin pa rin sila, nagpasalamat din sila. Gumawa ang Diyos ng himala sa kulungan, naligtas pa yung jail guard. Amen? Bakit? Nananatili silang nagpapasalamat sa Diyos. Kasi nga, sa mga sumusunod sa kalooban ng Diyos, nakapokus sa pagmamahal sa Diyos, ang lahat ng bagay gumagawang nakakalakip-lakip. Naalala niyo po ba yung 1 Corinthians 2:9? Sa lahat ng umiibig sa Kanya, hindi pa nakikita ng ating mata, narinig ng ating tainga, may inihanda na ang Diyos sa lahat ng mga umiibig sa Kanya. Take note niyo po yun, 1 Corinthians 2:9. Kaya ngayong December, magpatuloy ka lamang sa pagmamahal sa Diyos. Baka masupresa ka. Sabi mo siya katabi, baka masupresa ka pa. Amen? Alam niyo po si Haring Saul ay nag-focus sa tao. Nag-focus siya doon sa sasabihin ng tao. Kaya nga nung siya po ay, di ba, nung siya po ay mawala na sa pagiging hari, humihingi pa siya ng recognition ng tao kay Samuel. Pwede bang parangalan man lang ako? Amen? Kasi nakapokus siya sa tao Nakapokus siya doon sa sasabihin ng tao, si Haring Saul. Kaya napahamak siya. Kaya, sabi ko noon, kapag ang tao ang nagtaas sa iyo, tao din magbababa sa iyo. Pero kapag ang Diyos ang nag-promote sa iyo, bahala ang Diyos sa iyo. Provision, pangailangan mo. Protection. Ingatan ka. Promotion. Hello. Kanino pa tayo? Di mag-focus tayo sa pagmamahal sa Panginoon. Amen? Si Haman, nag-focus sa inggit at pagpatay. Gusto niya ipapatay si Mordecai Amen? Ano nangyari sa kanya? Dahil siya ay nag-focus sa inggit at pagpatay, nabaliktad. Siya po yung namatay. Yung ginawa niyang
pagbibiktihan kay Mordecai, ay siya po yung nabikti. Amen? Ay mali ang focus eh. Nag-focus siya sa inggit at pagpatay. Ay si Mordecai, Hudyo. Amen? Nasa panig po ng Diyos yun. Amen? Kaya nabaliktad. Kaya nga mali ang focus eh. Hello? Si Job. Dito po tayo magtatapos. Patay lahat ang anak. Parang yung nangyari sa Porac, Pampanga. 4 na magkakapatid na bata, patay lahat. Yun na aksidente. Kay Job, patay lahat, anak. Ubus pa kabuhayan. Nagkasakit pa. Pero, hindi nawala yung focus niya sa pagmamahal sa Diyos. Sound. Yan. Si Job po ay nagpuri pa rin at nagpasalamat sa Diyos. Sabi niya, hubad akong umalis sa... hubad akong lumabas sa tiyan na aking ina. Hubad din akong babalik. Para bang sinasabi niya na, wala naman talaga ako eh. Ako'y katiwala lang. Katiwala lang ako ng buhay. Ikaw ang nagbigay ng buhay, ikaw rin ang kukuha nito. Para sinasabi ni Job, wala naman ako'y pagmamalaki eh. Lahat ng meron ako, galing ito sa iyo. Grabe, ang focus sa pagmamahal ni Job. Kaya lahat ng nawala sa kanya, binalik ng Diyos. Yung nawala niyang anak, binalik. Magaganda pa. At gwapo. Yung nawala niyang 3,000 tupa, ginawang 6,000, doble pa. Bakit? Nakapokus sa pagmamahal sa Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. May natutunan po ba kayo? So, 3 lang naman yung pinag-aralan natin. Ano ho? Anong una po ay yung resulta kapag tayo po ay nakapokus sa pagmamahal sa Diyos. Number 1 po ay, sabi po doon, living the comfort zone. Number 2, prioritize serving God. Number 3, staying, praising God. Ano po? Tayo po yung manalangin. Lord, thank you po sa umagang ito. Grabe ang pagmamahal nyo sa amin, mga tao. Hindi lamang dito, sa mga sa live stream, nasa ibang bansa, mga magulang at kabataan. Lord, thank you po dahil ang gusto nyo po, mag-focus kami sa pagmamahal lamang po sa inyo. At salamat sa karanasan ng mga karakter sa Biblia na may mga resulta. Kung saan nakapokus ay may mga resulta. Pero yung nag-focus sa pagmamahal sa inyo, ang ganda ng resulta. Naging pagpapala sa iba. At ang gaganda po ng ending sa buhay. May mga nagkamali. Kami man po yung nagkakamali din. Kagaya ni Pablo. Sabi po ni Pablo na hindi niya inaaring siya ay ganap. Hindi niya inaaring nagawa niya na ang lahat. Pero sinisikap niyang magpatuloy. Ganon din po kami, inaamin namin, hindi naman kami perfect, pero nais po namin na ipagpatuloy yung mabuting bagay na pinasimulan nyo sa amin. Mag-focus lamang kami sa pagmamahal po sa inyo. Sa lahat po na nakinig ngayong pong umaga, dito po sa Pilipinas, sa ibang bansa, sa lahat po narito. Bless nyo po sila at dalangin ko po na mag-focus ang bawat isa sa pagmamahal sa inyo. Kasi kayo po yung forever sa aming mga buhay. Kung ngayon lang po kayo nakadalo sa ganitong gawain, hindi po ito aksidente. Gusto ng Diyos, mapokus ka sa pakikipagrelasyon kay Kristo. Mahal ka ng Diyos at may magandang plano ang Diyos sa iyong buhay. Kailangan lang natin ma-accept, ma-confess natin na meron tayong minanang kasalanan na kailangan ihingi natin ng kapatawaran. At tanggapin natin sa Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Sumunod ka sa aking panalangin, sabihin mo, Panginoong Jesus, salamat po sa iyong pagmamahal. Nakapokus ka lamang sa ipinapagawa ng Ama nung narito ka sa lupa. Salamat sa tagumpay ng pagliligtas mo sa amin. Naamin ko po, ako'y nagkamali. Salamat sa kapatawaran. Maghari ka sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ako na lang po ang mananalangin. Lord, thank you po sa mga tumanggap. I-bless niyo sila. Kung saan man sila naroroon, sa saan man probinsya, barangay, bansa. Salamat po dahil ang kanilang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Dalahin ko po may pastor, may mga church silang mapuntahan para mangangalaga sa kanila
para matuto silang manalangin, magbasa ng salita, may maka-fellowship at lumago sa pananampalataya. Pagpalain niyo po sila at sila din ang gagamitin niyo sa kanya-kanyang pamilya. I-bless din niyo po ang kanilang kabuhayan. Ama, salamat po ngayon pong umaga sa lahat po na naririto, nakinig. Thank you na pinalalahanan niyo kami ng inyo pong salita. At pagpalain niyo po ang pamilya po ng bawat isa. Yung mga may sakit, pagalingin niyo. Yung po may mga nasa banig ng karamdaman na aming mga mahal sa buhay, lumalakas sila kapag kami po ay nananalangin. Pagka kami po ay may nananalangin, ay may naaayos. Kapag kami po ay may nananalangin, may nabubuo. Kapag kami po ay nananalangin, may naitatayo. Kapag kami po ay nananalangin, nakakaroon ng kapayapaan ng aming sambahayan. Thank you po dahil ang dinideklara po namin sa panahong ito, sa araw na ito, ay litrato na magandang kinabukasan ng aming mga sambahayan. O Diyos, there is power and declaration, O Diyos, at balutin niyo sila ng dugo ni Jesus. Lahat ng aming sambahayan, I declare, walang aksidente, walang sakuna sa buhay po ng bawat isa. At even, huwag niyo po hayaang makadapo anumang mga uri ng karamdaman sa aming mga angkan in the name of Jesus. At binibigo din namin lahat ng mga plano ng masama sa aming mga angkan in Jesus' name. Salamat sa mga oportunidad na maranasan po ng bawat isa ngayong Disyembre. Exit kami ng Disyembre, papasok ang 2024. Dahil kami umalis sa comfort zone, may mga naghihintay na bagong pintuan para sa ikaunlad, ikapagtatagumpay ng bawat isa. I-guide po ang bawat isa ng banal na Espiritu. Pagpalain niyo po yung pamilya ng bawat isa. Lahat ng events, activities. Ngayon po amang December na ito, mga reunion, simbang madaling araw, family day, mga gawain na itinataas sa Jesus, maging instrumento ito para mas marami kaming mailapit kay Kristo. Punuin niyo po ng mga kaluluwa ang mga simbahan sa bansang Pilipinas, sa ibang bansa. Ang mga simbang madaling araw ay maging daan para mas maraming tao ang makakilala po sa inyo. Salamat po, O Diyos, at i-bless din niyo po ang kabuhayan ng bawat isa. Yung mga kumpanya sa government, private, pagpalain niyo. Ang mga magsasaka, pagpalain niyo po. Lahat ng negosyante, i-bless niyo. Maging ang mga may poultry ng manok, itik, at yung mga OFW, yung nagtatrabaho sa ibang bansa, i-bless nyo. Yung mga pangarap po nila sa kanilang mga anak, apo, magkakaroon po ito ng kaganapan. Ang mga kabataan ay magtatapos po ng pag-aaral. At salamat po na pinipili namin ang mag-focus sa pagmamahal sa inyo. Kagaya ni Joseph, kagaya po ni Hope, kagaya po ama ni Abraham, O Diyos, kagaya po ni Joshua. Kami at ang pamilya po namin ay maglilingkod sa inyo. Dahil regalo nyo po sa amin ang pamilya po namin. Hindi kami susuko. Ano man po ang mangyari ay ipaglalaban namin ang tama at mabuti. Dahil alam namin kasama po namin kayo. Bless nyo po ang bansang Pilipinas. Bless nyo po ang bansang Israel. Pagpalain nyo po ang lahat ng churches, simbahan. Salamat, pinalakas nyo, pinatatag nyo kami. Pinatibay nyo kami. At purihin ka, dakilain ka. Sa inyo ang karangalan palagi. Bababa po ang aming sarili. In Jesus' name we pray. Amen and amen.